sundaluhan, wasak ang pamilya. Di ba? Nakuha nyo? Sira ang marriage, sira ang family. So please, makinig kayo na maayos. Makinig kayo. Ayoko na nagkukwentuhan habang preaching time. Huwag muna. Okay? Mamaya na tayo magkwentuhan after this. Okay, nandiyan na kayo. Basahin natin ang sabay-sabay. Hebrews 13, verse number 4. Everybody read. Marriage is honorable in all, and the bed undefiled. But whoremongers and adulterers, God will judge. Tindi niyan, di ba? Okay, nakuha nyo? Sabi dito, marriage, ulitin ko, marriage is honorable in all. Bed undefiled, but whoremongers and adulterers, God will judge. Okay, tayo manalangin. Kailang Diyos, salamat po sa umagang ito na binigyan niyo po sa amin. Thank you for the presence of everyone and especially your presence, oh God. Please give us wisdom and humble hearts, oh God, to receive your word and put it in our hearts and minds, oh God, upang meron kaming batayan sa buhay namin araw-araw, especially these young men and young ladies, oh God, na maunawaan po nila what is really marriage is all about, oh God. Again, please give them wisdom, for in Jesus' name, amen. Sige, pwede na kayo mo po. Now, last time, dinefine ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng marriage, alright? Nakikinig kayo mga kapatid? Tama-tama na. Alam nyo, I've been in Fort Bonifacio. Matagal ako dyan tumira sa Fort Bonifacio. 1990s, nandyan na ako. Pag-alagala na ako dyan. Striker kami sa Scout Ranger nung araw. Tagal ka ako dyan. Ang dami kong nakita. Pakinggan nyo na maigi. Ang dami kong nakikita at nakikita hanggang ngayon. Kayo, alam nyo naman yan, na Brad, pakibilisan nyo ha, kayo mga nagsi-CR ha. Mga nasa PNP, nasa AFP na sira ang marriage, sira ang pamilya. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ko? Kayo, naniniwala kayo sa sinasabi ko? Napakarami yan sinasabi ko sa inyo. Meron nung nandun ako sa Fort Bonifacio, merong isang Master Sergeant, ang dami niyang anak. Kasi marami ding asawa. Oh, kalahin mo yan? Yung iba, para ma-justify yung kanilang dami ng asawa, nagpapakonvert sa mga cult na sumasang-ayon sa maraming asawa. Sa mga kulto, nagpapakonvert sa mga kulto. O, alam naman siguro natin kung ano yung kulto na tinatanggap ng maraming asawa. You know that? Nakikinig kayo mga kapatid? O, para lang ma-justify yung dami ng asawa mo. Pero, alam nyo, sa Bible, mga kapatid, pakinggan nyo, aralin nyo na maigi ito. Nung ang Diyos ay nagbigay ng asawa kay Adan, ilan ang binigay niyang asawa? Malinaw ba yon? Hindi naman dalawa. Tama? Come on, amen. Hindi naman dalawa, hindi naman tatlo, hindi naman apat, hindi naman 5, hindi naman 10, hindi naman 1,000. Oh. Isa lang ang binigay ng Diyos. Ha? Naunawan natin? So una, ay nais kong balikan natin, sandali, para malinawan ulit tayo, ano ang ibig sabihin ng marriage? Amen? What is marriage according to the Bible? Hindi natin dapat uunawain at iintindihin at i-define ang marriage according to human being. According to human or according to the world. Worldly system. Nakikinig? Hindi tayo dapat maniniwala at magbabase patungkol sa marriage and family ayon sa kaisipan ng tao, but let us always go back to the Bible because marriage was established by God. Diyos ang nagtayo, Diyos ang nagtatag ng marriage. Amen? Eh, makinig kayo kasi isang araw,
Oh, di ba graduating na kayo? Tama, tama. Oh, isang araw mag-aasawa kayo. Isang araw aasawahin kayo. Isang araw mag-aasawa kayo. Nakikinig? Isang araw magkakapamilya kayo. In fact, yung iba nga sa inyo, may mga tagong pamilya na nga kayo eh. Tama? Oo, may mga pamilya na kayo. Hindi naman kayo siguro nagtatago, pero may pamilya na kayo. Oh. Di ba? Sino sa inyo dito may asawa na? Siyempre, hindi kayo magtataas ng kamay. Di ba? Asa-asawahan, marami. Oh. Di ba? Ano yung asa-asawahan? Ayun, yung may mga boyfriend, may mga girlfriend. Ang tawag diyan, asa-asawahan. Oo. At hindi yan biblical. Nakuha nyo? Maaring ngayon lang kayo nakarinig ng ganito, mga kapatid. Hindi nyo narinig, even your parents, hindi nyo narinig ito, even from other churches. But I want you to hear what is in the Bible. Directly. Walang paikot-ikot dito. Diretsahan tayo. Mensahe mula sa Biblia. Amen. Now, una, this is just a review. Doon sa pag-aralan natin na nakaraan kasi wala itong mga to eh. Anong ibig sabihin ng marriage? Marriage is the act of uniting men and women for life, wedlock, the legal union of a man and women for life. So pag sinabi nating marriage, pagsasama ito, pag-unite ng lalaki at babae. Kaya hindi tayo naniniwala sa same-sex marriage. Yung mga mambabatas natin na kaya makita nyo, salamat naman na meron tayong bansa na hindi tinatanggap. Yung ipinapasa nila, pilit nilang ipasa na batas na same-sex marriage. Nakikinig tayo? Alam nyo, honestly, yung mga mambabatas na gumagawa ng batas at pinipilit nilang iipasa ang batas na pwede nang mag-asawa, kung tawagin nila ay same-sex marriage, sasabihin ko sa inyo, yan po ay isang evil na kaisipan. Yan po is an ungodly mind. It's a devilish mind. Sa diablo po nakaisipan yan. Hindi po yan kaisipan ng Diyos. Amen? O malinaw naman. Ano ang binigay ng Diyos kay Adan na asawa? Is it babae or lalaki? Babae. Di ba? Hindi namang kaparehan ni Adan na lalaki ang ibinigay, kundi babae na malinaw. Okay, pangalawa, marriage is a contract both of religious, means sacred. Pag sinabi natin religious means sacred, sagrado, by which the parties engage to live together in mutual affection and fidelity till death shall separate them. Matthew 19:6. Nakalagay doon, mga kapatid, kung sino ang pinagsama ng Diyos, mga kapatid, walang karapatan ng sino mang tao na papaghiwalayin. Kaya, that's why we believe that marriage is a lifetime commitment. Kaya nga pag nag-asawa kayo, hindi yung nasumpungon nyo lang sa Facebook, nakita nyo sa YouTube, nakita nyo sa puno ng pine tree, nag-meet kayo doon, sa puno ng kawayan, and then, sabi nyo, crush ko siya. Hindi mo alam, multo pala yun, white lady pala yun. Nakikinig kayo? Hindi mo alam, kasi pastor, ang ganda talaga kasi, ang puti niya, pastor. Hindi mo alam, multo pala yun. White lady pala. Saan mo nakita? Nakita mo doon, sa ilalim ng pine tree. Alam nyo, di bale, sa susunod, kung maaabutan pa natin yon, pag-aaralan natin, pastor, paano ako pipili ng mapapangasawa ko? Palagay nyo? Kinakailangan bang pumili ka rin ng lifetime partner mo o hindi na? Ang ibig kong sabihin, kinakailangan mo bang ipag-pray ang magiging lifetime partner mo o hindi na?
Kailangan ipag-pray o hindi na? Kailangan. Tama? Pag sinabi mong mananalangin ako, ibig sabihin, pinapayagan mo, pinapahintulutan mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Hindi yung kalooban mo. Na, makinig kayo. Most of you, ha? Ang batayan nyo sa pagpipili ng mapapangasawa, hindi naman siguro lahat. Most of you, ang batayan ninyo is always physical. Tama? Nakikinig kayo? Ito sexy ito gwapo ito pogi ito sexy ito. Doon lang naman kayo paikot-ikot eh. Sinong nag-isip kaya sa inyo na, mag-aasawa ako pero number one na gusto ko sa lalaki, gusto ko sa babae ay una, may pagkatakot sa Diyos. Pangalawa, may respeto sa magulang niya. Nakikinig kayo? Pangatlo, may involvement sa gawain ng Diyos. Come on. Alam nyo, meron akong kausap. Ngayon, nasa abroad yung lalaki. Pakinggan nyo na may gito. Nasa abroad yung lalaki, yung babae nandito. Hindi tumagal, na-attract doon sa isang construction worker. Nagkaanak sila. Nakuha nyo? Kapangit naman na si Kabahit nandoon sa destino na yung misis niya, ayon. May ibang destino din. Kapangit naman si Portante nandun sa Mindanao, assigned doon, pulis, pero yung misis niya ay may ibang pulis din. Na pulis din. Di ba? Nakuha niyo mga kapatid? Kaya dapat ito may takot sa Diyos, may respeto sa magulang, may involvement sa gawain ng Diyos. Amen? Pag yung tao busy sa gawain ng Panginoon, hindi mo yan hindi mahahatak ng kamunduhan. Amen? Kaya yan ang napakalaga. And then another one is, marriage was instituted by God Himself for the purpose of preventing the promiscuous intercourse of the sexes, for promoting domestic felicity, and for securing the maintenance and education of children. Tandaan natin, Diyos ang nagtayo, Diyos ang nag-institute ang pag-aasawa, hindi tao. Amen. Kaya nga sabi doon sa binasa natin, marriage is, ano nakalagay doon? Marriage is honorable. Amen? Marriage is honorable, not just unhonorable, but honorable in all. Amen? In all. Lahat. Pero karamihan ngayon, mag-aasawa, hindi na kagalang-galang ang pag-aasawa. Paano hindi nagiging kagalang-galang ang pag-aasawa? Makinig kayo, please. Paano hindi na ngayon naging kagalang-galang pag-aasawa? Most marriage today is all about flesh. Hindi na spiritual. Nakikinig mga kapatid? Kaya mapansin ninyo, wala na yung honorable. Hindi na nagiging honorable ang marriage because most marriage for today is all about the flesh. Amen? Laman. Kaya nga makita nyo dito, as I said last time, mga kapatid, tinan nyo na maigi. Anong sabi dyan? Marriage is honorable in all, and the bed undefiled. But, ibig sabihin ng bed undefiled, it must be pure. Marriage must be sacred. Marriage must be pure. Kaya nga tingnan nyo yung ikakasal. Yung ikakasal, yung babae, ano ang gown niya? Black, red, yellow, white, pink? White. Ano ang sinisimbolo ng white gown ng bride? Purity.
But most bride ngayon, mga kapatid na kinakasal, hindi na pure. Lukuhan na lang. Nakikinig kayo mga kapatid? Naglolokohan na. So where is now the word honorable in marriage? So hindi na natin iginalang yung marriage, samantalang ang Diyos, mga kapatid, siya ang nagtayo. So kung ang Diyos ang nagtayo ng marriage, makinig kayo, intindihin niyo to. It must be honorable. Amen? It must be honorable. Kaya nga pag sino kaya dito? Tingnan niyo to ha. Tingnan mo ngayon. Where is now the purity kung dumaan kayo sa dito sa ating simbahan? Ano ko lang sa inyo. Ako nung nag-asawa ko, hindi ko niligawan si Sheila hanggat hindi ko pinaalam kay pastor. So nagpaalam ako hanggang sa okay na kami, and then within 3 months, hindi 3 years. Ha? Nakikinig kayo? Ha? 3 months. Within 3 months. Hindi 3 years. Hindi 300 years. 3 months, kasal na kami. Hindi kami dumaan ng 1 taon na relationship, 2 taon na relationship, 3 taon na relationship, yung iba sa inyo, 5 years na relationship. Nasabihin ko sa inyo, hindi yan godly. Ha? Ulitin ko, hindi yan godly. Ulitin ko ulit, hindi yan godly. Ha? Kaya masasabi ko mga kapatid, nung ikinasal kami ng aking may bahay, si Sheila, pure siya. Pure. Because marriage is honorable. It must be honorable in all. Amen? Ha? That's the Bible. Hindi mundo ang batayan natin. And especially, marriage in scriptural sense, the union between Christ and His church by the covenant of grace. So ang pinaka scriptural pattern is the marriage of the Lord Jesus Christ, whom He is the groom and the church is the bride. Yan. So, yun mismo ang isa sa mga pattern pati sa marriage. The union between Christ and His church. Yan. Ngayon, eto, simple lang. Hindi tayo tatagal dito. What is the purpose of marriage? Nabanggit ko rin nakaraan ito. Pero gusto kong balikan ito para maunawaan natin. Now, the very purpose of marriage is to multiply the image and likeness of God. Nanuwa natin? Ang pag-asawa, mga kapatid, biblically is to multiply the image and the likeness of God. Nakikinig tayo? Minsan sinasabi na pag may mga anak kayo, oy, kamukha ng tatay, o kamukha ng nanay. Ha? Oo, maaring kamukha ng nanay, o kamukha ng tatay, o maaring kamukha ng kapitbahay yan. Oo. Pero ang pinakamaganda na ma-produce natin from our families, from our marriage, is the image of God. Yung imahen ng Diyos. Yung likeness ng Diyos. Nakikinig tayo? Yun ang pinakamaganda. In fact, that is the very purpose of marriage. Kaya nga sabi ng Panginoon, go ye and multiply, fruitful. Punta natin to. Let's go to Genesis chapter 2. In verse number 27. Tinan nyo to. Para magkalinawan tayo. Magkaliwanagan tayo. Genesis chapter 2. In verses 27 and 28, ano nakalagay dito? Sabi niya dito, so God created man in His own image. Chapter 1, verse number 27. So God created man in His own image, in the image of God, created He him. Sino yung nilikha ng Diyos?
Male and female. Created He them. So, wala kang makikita dito mga kapatid na homosexual. Wala kang makikita dito na bakla. Wala kang makikita dito na tumboy. So, ang nilikaan ng Diyos dito ay male and, come on, di kayo makapagsalita. Oh, male and female. Oh, sinong lumikha sa kanila? And God, and then sabi ng Biblia, and God blessed them. Tama? So, sinong bless ng Diyos? Male and female. Eh kung wala ka dito sa grupo, you create your own, you are not blessed by God. Come on, amen. Ulitin natin mga kapatid. Who blessed by God? God blessed male and female. Who create? Whom created by God? At ang sabi niya sa kanila, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the sea, over the fish of the sea, over the fowl of the air, over every living thing that moveth upon the earth. Yan, kung makikita natin dyan. And then, nung lumikha ang Panginoon ng lalaking at babae, ang sabi ng Bible dyan, pinagsama niya sila. Okay? Chapter 2, verse number 21. Tingnan natin ito. Chapter 2, verse 21. Tingnan nyo. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof, and the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman, brought her unto the man. Ayan. Kaya nagkaroon ng babae, sapagkat pinatulog ng Diyos si Adan, at kumuha ng isang rib niya, isang tadyang, at ginawa niyang isang tao at naging babae. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, dinala niya ngayon kay Adan. Okay, maliwanag ba? Anong dinala kay Adan na maging partner niya, maging asawa niya? Babae, woman. Maliwanag? Woman, hindi men. Ha? And then anong sabi ni Adam? Verse number 23, and Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman. Maliwanag? Because she was taken out of men. Therefore, ito na ngayon, yung sinasabi ko sa inyo kanina, shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Yon. Kaya pag nag-asawa ka na, isang laman na lang kayo. Yan ang sabi ng Bible. Amen? You are now one flesh. Kaya ano sabi ng Panginoon? Alright, be fruitful and multiply. Amen? Sino ang inutusan ng Diyos na maging fruitful and multiply? At ano dapat ang imumultiply? The image of God. Amen? And likeness of God. Kaya dapat, ang pinaka-isipan natin lagi pag mag-asawa ka, you must build a godly home. How to build a godly home? You must have a godly marriage. And you must have a godly family. Ha? Nakikinig tayo mga kapatid? Ay, alam niyo, pinakamaganda dyan. Dito, lilaw-nilaw dito. Kasi karamihan ng mga problema nyo, sa totoo lang, na-involve kayo sa long engagement, which is not biblical. Ha? O ngayon, nagulat kayo ngayon. Paano ngayon, pastor, yung matagal ko ng girlfriend? Problema mo yan. Ha? Samantalang mga kapatid, pag wala kang, tingnan mo si Adan. Ha? Nung si Adan, nung kailangan niya ng mag-asawa, anong sabi ng Diyos? Alright, gagawang kita ng babae. Bibigyan kita ng babae. Sinong nagbigay ng babae kay Adan? Makinig. Sino nagbigay? Diyos, di ba? Hindi galing sa putok ng kamayan, tama? Hindi galing sa YouTube.
Hindi galing sa Facebook. Kundi yung babae na ibinigay kay Adam, malinaw, galing sa Diyos. At ikinasal na mismo ng Panginoon, agad-agad, kaya nga paggising ni Adan, uy, may babae na. Tama? Di ba? Nung paggising ni Adan, may babae na, bigay ng Diyos, tamang babae, hindi galing sa Facebook, hindi galing sa YouTube, hindi galing kung saan-saan, nakikinig kayo mga kapatid, kundi malinaw galing sa Diyos. At makinig kayo, ilan ang binigay niyang babae? Isa, dalawa, tatlo? Isa lang. Isa lang. At ang sabi ng Panginoon, alright, hindi na kayo dalawa, kundi isang laman na kayo. Hindi naman sila tumagal na nagkaroon mo ng relasyon. Tama? Nung ikinasal sila, nagka-relationship pa ba sila na matagal? Hindi. Agad-agad kinasal ng Diyos. So walang dumaan sa kanila na long engagement. Am I right? Amen. Walang dumaan. So saan na lang galing yung mga ganyang sistema? Kamunduhan. Ngayon, pag wala kang girlfriend, wala kang boyfriend, mahinang klase ka. Hindi ka bugo-bugo pag wala kang boyfriend, girlfriend. Kalokohan naman yan, kaisipan na yan. Kapatid, ang pinakamaganda, puntahan natin ang Biblia. Huwag kayong magbabase ng prinsipyo nyo sa buhay galing sa ibang tao. Pinakamaganda, para hindi tayo mapahamak, mga kapatid, mula sa salita ng Diyos, dapat ang kunin natin na prinsipyo ng ating buhay. Lalong-lalo na, pakinggan nyo na may gito, sa prinsipyo ng pag-aasawa. Ang tanong, yung bang prinsipyo nyo ng pag-aasawa, is that biblical? Not even your culture. Pastor, ganito yung kultura namin, ganito, ganyan-ganyan Kami kasi, ganito, ganyan-ganyan, kultura namin. Mas maganda, sundin natin ang Biblia kaysa kultura mo. Alam nyo, hindi lahat ng kultura natin sang-ayon ng Diyos. Marami tayong mga kultura kontra ang Diyos. Kaya ang pinakamaganda, puntahan natin ang Biblia at dyan tayo magsimula. Because God instituted and founded and established a godly home, godly marriage. Ang tanong ko sa inyo, ito, prangkahan na tanong. Kung matino kang lalaki, hindi mo gugustuhin ang isang babaeng kung sino-sinong dumaan na sa kanya. Nakuha nyo? Nakuha nyo ba yun? Ulitin natin. Kung matino kang lalaki at pure ka na lalaki, hindi ka pipili ng isang babaeng kung saan-saan lang galing. Kung matino ka rin na babae, hindi ka rin pipili ng isang lalaki kung saan-saan galing. Makinig kayo. Alam nyo ba na yung tinatawag na whoremongers? Now let me explain. Kasi wala kayo nung nakaraan Anong ibig sabihin ng whoremongers? Ito. Nandito yung mga kadete nung nakaraan, pero ewan ko matandaan nyo pa. Ang ibig sabihin ng whoremongers means fornicator. Kinig? Fornicator. Ano ang Greek word, yung word na whoremongers or fornicator? Pornos. Porno. You know the word porn? Of course you know, amen? Porn. Anong ibig sabihin ng pornos? Permi o perni na tinatawag means to sell. Nagbebenta ng flesh. Amen. Male prostitute. Hindi lang babae ang prostitute, meron ding male prostitute. Come on, amen. Anong ibig sabihin
ng prostitute, mga kapatid, or fornicator, a debauchee. Anong ibig sabihin ng debauchee? Degenerate. Ibig sabihin, having low moral standards. Yung tao na mababa ang moral niya. Oo. Kaya hindi tayo naniniwala sa long engagement. Sinasabi ko, pag nagsawa ka sa boyfriend mo, lipat ka na naman sa kanila, lipat ka na naman sa iba. Nagsawa ka sa girlfriend mo, lipat ka na naman sa iba, lipat ka na naman sa iba. Bago ka mag-asawa, nakailang ka. So anong tawag mo doon? Fornicator. Anong tawag mo doon? Pornos. Mag-aasawa ka ngayon, wala ka malang maipagmalaki sa misis mo. Mapapangasawa mo na babae, lalaki. Bakit? Kung saan ka dumaan. Hindi ka na pure. Ito namang babae, damit-damit pa ng puti, 10 lalaking dumaan sa kanya. Pero di ba napakaganda na? Wow, salamat sa Panginoon. Itong lalaking mapapangasawa ko, pure. Wow, salamat sa Panginoon na itong babaeng mapapangasawa ko, pure na babae. That's why, again, marriage is honorable in all. Nakikinig? Huwag nyo namang gawing porno ang sarili nyo. Ewan ko lang sa inyo, mga kapatid. Ayaw nyo man ang mensahe narinig ninyo, but this is Bible truth. Whether you like it or not, still, mga kapatid, this is Bible. This is God's. Siyempre, ayaw natin ito. Bakit? Kasi nauna yung kamunduhan eh. Pero kung gugustuhin natin ito, mga kapatid, makinig kayo, it will preserve your purity. Men and women, young men and young women, preserve your purity. Naintindihan nyo? Para pag mag-asawa si Sagala, sasabihin niya doon sa mapapangasawa niya, alam mo, may pagmamalaki ko sa iyo, pure tong lalaking ito. Wala itong nahawakan na iba't ibang babae itong kamay na ito. Itong lips na ito ay hindi dumaan ng mga 10 babae. Kaya lang si Sagala, 11 na eh. Naka-11 na to eh. Sige na ko mga kapatid. Pambira, i-treasure nyo naman yung purity ng sarili nyo. Come on, amen? Ngayon, hindi na natin tinitreasure eh, di ba? Kayamanan pa ba yung purity natin? Hindi na eh. Ngayon, mga kapatid, gawin yung kayamanan ang purity ninyo. Alam nyo, ito, honestly, wala kayong maririnig na ganitong pangangaral. Salamat sa Panginoon, may simbahan tayo na ganito. Wala kayong mariringgan ng ganito kahit saan. Maniwala kayo sa akin. Dito lang sa simbang ito. At wala ring malakas na loob na magsalita ng ganito, mga kapatid, not even many pastors, mga kapatid. You know why? Because some pastors also involved in fornication. But salamat sa Panginoon, mga kapatid. Biyaya ng Diyos, nandito pa rin tayo. I hope may natutunan tayo ngayong umaga. Tumayo tayo lahat. Come to the Lord. Dito tayo sa altar at ang magandang panalangin niyo, Panginoon, I must for godly marriage. I want to preserve my purity. Come on, hindi lang ito para sa mga kadete. Para sa atin lahat ito.
Dakilang Diyos na mapagpalat makapangyarihan po sa lahat. O Diyos, salamat po sa narinig po namin na katotohanan at dalangin po namin, Panginoon, that will put into our hearts, and will preserve the purity of these young men and young ladies of God, na isang araw ay meron silang kayamanan, Panginoon, na tinatawag na purity, Panginoon. At sila po ay makapagsimula ng tinatawag na godly marriage, godly family. Pagpalain niyo po sila sa pangalan ni Jesus. Amen.